Para sa ano, basta ang forma niya. Ang forma talaga niya. Ang ganda. Ganda gamitin. Napaka eye turner talaga niya. Lalo sa, ang ganda ng pagka-white niya. Basta ang ganda, promise. Napaka eye turner niya. Ang daming kong dinaanan. Ang ganda ng sasakyan mo. Ang ganda ng sasakyan mo. Well, ang ganda talaga. Napaka forma niya. Napaka-angas niya. Mitsubishi Lancer EX. So actually posted na namin to nung nakaraan. Pero ang dami kasi nagtatanong, sir, baka pwede mo rin yan ma-test drive, baka pwede mo rin mapakita sa amin yung details. Well, ito na. Yan sa mga nag-aabang, ito na, panoorin nyo ito. Medyo ano pa nga lang kasi actually hindi pa talaga siya ready for sale. Pero ipapakita na namin sa inyo, at least alam nyo kung anong mga kailangan gawin dito. First, medyo malikabok talaga sa loob. Kaya kailangan natin ito ng interior detailing. So mag-interior detailing tayo. Okay? Then, sa takbo, naitakbo na namin ito ng maayos. Yes. Ang ganda, suabe. Ang lakas ng power niya. Mitsubishi 1.6 siya eh. So, hindi mo siya pwede kumpara sa Mirage. Kasi 1.6 ang engine niya, 4-cylinder. Talagang malakas talaga ang hatak niya. Tsaka 1.6, matipid. Matipid siya. Galing tayong malilipot kahapon. Oo. 500 pesos lang yung ginas natin. Tapos 500 pesos pumunta tayo. Papunta sana tayong Daraga. Kamalig pero naudlot. So back to Daraga, back to Sorsogon. Hanggang ngayon meron pa po siya. Yes. Matipid siya. Yun nga lang, syempre may mga konti na tayong na-observe. Yun yung kailangan natin mayos. But anyway, meron kasi na to titingin. So, may titingin mamaya. Siguro ipapakita natin sa kanya kung ano yung mga issues. Then, kung gusto niya siya yung magpagawa, pwede naman. Kung gusto niya kami, then pwede din naman. Syempre, if the price is right. Kailangan natin, syempre, yung i-compensate kung ano man yung mga gagawin ng mga boys. Alright. Takbo. Wala nang question tayo dito. Talagang ang ganda, ang smooth ng takbo niya, ang smooth ng shifting niya. Ang handling niya, although hindi siya ganun kalambot kumpara sa Mirage, pero tolerable naman siya. Mas malambot siya kaysa Wigo. Oo naman. Mas malambot kaysa sa Wigo. Wigo medyo matigas talaga yung handling niya. Tapos ang bilis niyang tumakbo, ang bilis niyang umakyat sa 80 to 100. Kaya hindi ka, alam mo yon, kung ikaw yung tipong mahilig magpatakbo ng mabilis talaga, or yung gusto mo mabilisan palagi na biyahe, or mahilig ka mag-overtake, tapos gusto mo talaga, syempre pag mag-overtake kailangan mo bibelo, panalo to, hindi ka bibitinin. Ang ganda. Tapos napaka-comfortable niya sa loob, spacious din siya. Mas malaki talaga siya kumpara sa Mirage. Mas spacious siya kumpara sa Mirage. Tapos medyo syempre, dahil medyo malaki siya, mas mabigat-bigat yung body niya kumpara sa Mirage. Pero hindi problema yung kabigatan ng body kasi nga malaki din naman yung engine. Proportion. Proportion siya. Ayun, sisiw ang 100. Oh. Kaya pa niya. Kayang-kaya pa. 110 na tayo. 120. Pero grabe po, kaya pa tumakbo ng mabilis. Pero okay na. At baka tayo yung mahuli. Nakaabang mo. So handling is good, brake is good as well, then accelerator very responsive, and shifting ang ganda niya, wala siyang sabit. Pero hindi ko pa nito natatry ang third gear or lower gear. Pero ito kasi bibihira naman to gamitin ng mga to.
Drive lang. Then meron nga lang siyang konting kabig pa kanan, pero konting-konti lang naman. As in, konti lang talaga siya. Then, ano pa ba? So far, yun lang naman. May sounds na naririnig. Ayun. Actually, mayroon pa siyang, isa pa yun sa ayusin natin. Mayroon siyang kalampag dito sa may right side and parang nasa steering wheel rack. Usually, may na-encounter na akong ganyan eh. Steering wheel rack bushing. Possible din yun. Kasi nasa dito siya eh. Mararamdaman mo parang nasa dulo ng manibela. Anyway. Tsaka may kabig. May kabig. So, pwedeng parang connected rack and pinion or kung ano man. Papacheck natin yan. Then, ano pa ba? Okay na. Yun na yun. Stereo. Ano pa ba? Nakikita ko to. Hindi to na ano. Yung touch sensor. Oh, yan. Na-touch naman siya. Oh. Hindi siya accurate. Yung may mga Okay. may mga part. Okay. Anyway, ito, makakabili nito ng mga aftermarket. Siguro mga 7,000 kasama na yung frame and harness. Kasama na rin to. Mga 10 inches. Ano na yan? Android. Android monitor. Android ba to? Hindi to Android na. Hindi. Tapos yan, mayroon na rin siyang reverse camera. Built-in yan eh. Built. Okay. Ano ba? Interior. All black plastic siya. Hard plastic naman yan. Front hanggang sa likod, hanggang sa sidings niya. Tapos, naka-intact naman ang airbags niya. Carbon. Oo. Design lang. Design lang to. Tapos, very basic. Center console niya, handbrake, basic siya. So, then dito, lahat naman, power windows, working proper din naman po yan lahat. Then, side mirror. Yan. Karon din dito sa kabila. So, working naman po siya. Okay? Then, ceiling, okay naman siya. May mga konting damage lang, pero normal na yan kasi this is 2013 model. And ito, mga upuan niya, medyo may mga dumi na talaga siya. So, ito, kasama na to once nag-interior detailing tayo. Okay? Then, mattings niya, I think hindi na yan yung original. Pero okay na rin siya. Okay? Good. So, dito naman sa likod, laki talaga niya. Spacious siya dito sa likod. Tapos, meron din siyang armrest with bottle holder. Ito, kailangan lang natin ito linisin. Yucks. Kayang-kaya na yan sa interior detailing. Tapos, speaker. May pocket ka dito sa side. And, that's it. Exterior. Alam mo, dumagdag dito sa forma itong taillight. Forma. Owl. Ganda ng forma niya. So, ayan. Lancer EX tayo. This is 2013 model. Automatic transmission. GLX. Yan. So, hindi siya yung top of the line, pero okay na rin. Dito sa exterior niya, exterior paint niya. Ang ganda ng paint niya, pero ito lang yung naging problema natin. Yan, duda ko naglagay ito ng rubber dito. Yung nilalagay na rubber dyan sa dulo kasi kahit hanggang dito, ganun din siya. Protection na nakakasira. Wala naman siyang ibang dents or scratches so far. Yun lang talaga nasa mga dulo ng pinto niya. Sa tires niya, tire condition, siguro itong mga nasa front, baka mga nasa, sabihin natin mga 60%. Doon sa likod medyo makapal-kapal kasi siya ay bago pa yun, mga nasa 80% pa yung tire side. Naka disc brake sa front and disc brake din siya sa likod. Anyway, naka keyless entry na rin pa siya. Gumagana ba nito sa likod? Gumagana. Okay, dito sa front. Yan, o diba? Para siyang basta ang forma niya. Ang forma talaga niya.
from headlight to grill, ang astig ng grill niya, tapos ang shape pati niya, pahaba ng huso niya. Tapos parang ano ba? Parang sports, yung napaka-sporty ng looks niya ang dating niya. Isugon. Tapos basic, pero wala pa siyang mga rain visor. Watermarks medyo makapal, so tayo nang bahala niyan. Okay, dito tingnan natin. Anyway, sa tires naka Goodyear sa front, naka Dunlop naman siya naka Goodyear sa likod. Dito, yan. Ito, madami-dami ang dilinisin dito. Ito, papalinis natin yan. Okay, tapos this one, ipapalinis din natin to. Tapos andyan yung spare tire nya. Nakapal pang spare tire, andyan din yung jack na. Okay, so yun. Exhaust niya. Anyway, lahat naman na napakita namin na issues, pwede natin siya i-settle. Ang ano lang talaga, ang ano ba? Paano ba natin? Yun nga, if the price is right. Kasi actually, posted to ng owner sa marketplace. So sabi ko, kung yan po yung presyo mo, hindi na natin pwede maayos yung mga kailangan i-ayusin or i-settle sa sasakyan. So, ang ginawa ko po actually, to be honest, nag-mark up po kami ng konti sa presyo para po mayroon tayong allotted budget. Well, anyway, if gusto nyo as is, wala na kaming gagawin, pwede namin ito ibigay sa presyo na mababa talaga. Yung presyo ng posting price ng owner. Pero kung gusto nyo po kami na mag-interior detailing, exterior detailing, kami na maglakad ng documents, and lagyan pa natin ng ceramic coating, yun ang price natin. Okay. So, asking price namin for this one is 380,000. Pwede po siya sa cash, pwede po siya sa financing. Pwede pa natin yan bawasan ng konti. Pero isasama na natin ang ibang perks like the transfer of ownership, detailing, etc. Pero kung financing, tawag na lang ko sa office para mabigay namin sa inyo yung computation. Alright, thank you and have a nice day.